Magandang araw mga bata! Ako ang inyong teacher Jackie para sa isang makabuluhang kwento para sa araw na ito. Nakakain na ba kayo ng ampalaya? Masarap itong igisa o di kaya ay ihalo sa pinakbet. Pero, bakit nga ba maraming ayaw kumain ng gulay na ito? Tungkol dyan ang ating kwento. Ang alamat ng ampalaya. Ito ay orihinal na kwento ni Ogie Rivera at ilustrasyon naman ni Kura Dandan Albano at animasyon naman ni Benedict Eliama. Noong araw, umusbong sa bayan ng sariwa si Ampalaya. Maputlang maputla ang kulay ng balat niya at sa kahit anong lasay, salat siyang talaga. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahibong inggit sa katawan ni Ampalaya. Naging bugnutin siya at mainitin ang ulo. Lahat ng gulay na lumapit sa balag niya ay binubulyawan niya. "Huwag kayong lumapit sa akin! Hindi ko kayo kailangan! Layas!" Dahil dito, nilayuan tuloy siya ng lahat ng gulay sa bayan ng sariwa. Isang maalinsangang gabi. Isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni Ampalaya. "Kailangang magkaroon din ako ng lasa, kulay at ganda tulad ng iba pang mga gulay," bulong ni Ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni Ampalaya ang kanyang maitim na balak. Dahan-dahan, gumapang siyang papalapit sa balag ng mga walang kamaling-maling na biktima. Isa-isang ninakaw ni Ampalaya ang kanilang mga kulay, lasa at magagandang katangian. "Ha! Sa wakas, nasa akin ang lahat ng lasa, kulay at ganda. Siguradong kaiinggitan ako ng lahat ng gulay," sabi ni Ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga gulay. Lumuwang mga mata ng lahat nang biglang dumating ang isang di inaasahang bisita. Isang dayuhang gulay. Iba't iba ang kulay ng balat niya at kaya pa niyang mag-iba-iba ng lasa. Kahangahangang gulay talaga. Ngunit para kay Kamatis, kaduda-dudang pagkagulay ng bisita. Kaya't kinagabihan, tinipon niya ang mga kasamang gulay at sama-sama silang nanubok sa balag nito. At laking gulat nga nila sa kanilang nakita. Isa-isang hinuhubad ng dayuhang gulay ang mga lasa, kulay at ganda mula sa katawan niya sa harapan ng salamin. Ito pala ay walang iba kundi ang maputla at bugnuting si Ampalaya. Isinakdal sa harap ng kalunti-luntian, kasari-sariwaan, kasusta-sustansyahang hukuman ng mga gulay si Ampalaya. Dumating sa paglilitis ang lahat ng gulay sa bayan ng sariwa. Nandoon din bilang hukom ang mga diwata ng araw, lupa, tubig at hangin. "Hindi pa nililikha ang gulay na nagtataglay ng lahat ng lasa, kulay at ganda ng kalikasan!" sigaw ng diwata ng araw. "Ikaw ay napatunayan nagkasala laban sa batas ng mga gulay at sa batas ng kalikasan," bulong ng diwata ng lupa. "Ampalaya, ikaw ay panunusahan," hikab ng diwata ng tubig. "Bilang parusa, lahat ng ninakaw mong lasa, kulay at ganda mula sa mga kasama mong gulay ay mapapasayo na," ugong ng diwata ng hangin. "Parusa ba yon? Anong klaseng parusa yon?" buska ng bugnuting si Ampalaya. Pagkaraan ng paglilitis, nangako ang mga diwatang ibabalik nila ang mga lasa, kulay at ganda ng mga gulay na ninakaw ni Ampalaya. At nang gabingang iyon,
may kagilagilalas na nangyari kay Ampalaya. Nag-away ang lahat ng lasa, kulit, ganda sa loob ng katawan ni Ampalaya. Nung magsuntukan ng mga kulay, nagmansya ang madilim na luntian sa kanyang balat. Nung magsabunutan ng kinis at gaspang, lumabas ang kanyang mga kulubot. Nung magsigawan ng tamis, asim at anghang, lumitaw naman ang pait. Dahil dito, kahit masustansyang gulay si Ampalaya, marami pa rin ang hindi nagkakagusto sa kanya. Labis na pinagsisihan ni Ampalaya ang kanyang mga nagawa. At hindi nga nagtagal, ay pinatawad na din siya ng iba pang mga gulay. Kaya mga bata, sa susunod niyo siyang makita sa inyong pinggan, subukan niyo siyang tikman at patawarin sa kanyang mga nagawang kasalanan. Gustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Yan ang alamat ng Ampalaya, na hindi lamang isang kwento ng pinagulan, kundi isang mahalagang pagpapaalala sa atin kung ano ang masamang dulot ng inggit at kasakiman. Hanggang sa muli, mga bata, paalam!